In this video, trading tutorial muna tayo and we will talk about ICT concept, understanding FVG, fair value gaps. Isa lang ito sa mga concept ng ICT kasi napaka-comprehensive ng trading strategy na yon. Dinevelop ito ni Michael Huddleston particularly for forex trading pero pwede din gamitin sa ibang financial instrument kasi universal naman ito. ICT means Inner Circle Trader. Meron siyang YouTube channel. Kung gusto nyo pag-aralan yung ICT, dun lang kayo pupunta. Pero I will try to discuss this sa mas madaling paraan. Iba ito sa smart money concept. Although parehas nilang kinakapitalize yung behavior ng institutional or smart money trader, pero magkaiba ng approach. At mas madali natin mauunawaan ang ICT kung meron na tayong understanding about price action and market structure. At dito sa video, ang i-discuss lang natin ay ang fair value gaps. Paano siya makita sa chart, paano ito ginagamit sa trade, ano yung consequent encroachment, and gap inversion. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So kapag sinabi natin na fair value gap or FVG, meron tayong makikitang gap sa tatlong candle na hindi nagdidikit or nag-overlap yung low ng first candle sa high ng third candle and vice versa. Dito sa example natin, meron tayong bearish and bullish candle. To make sure na we are on the same page, para sa mga beginners dyan, dapat familiar na tayo sa price action at paano nabubuo yung isang candle. Kung hindi, na-cover natin yan sa basic crypto trading course way back 3 years ago. So para ma-identify nga natin yung gap, kailangan natin ng tatlong candle. Sa first candle, ang titingnan natin ay itong low wick at sa third candle, ang high wick. Para masabi natin na merong valid fair value gap dito, kailangan hindi sila nag-o-overlap. So dito sa example natin, this is a valid gap kasi hindi nagpang-abot yung low wick and high wick ng first and third candle dito sa bearish candle natin. At ito na yung gap. Sa bullish candle naman, same idea lang. Dito naman kailangan hindi mag-overlap yung high wick ng first candle sa low ng third candle. At yan na yung gap natin. Now, kapag ganito ang itsura ng price action, meron ba tayong gap dito? Wala. Kasi nag-overlap yung wick ng first and third candle. So actually, napakadali lang niya ma-identify sa chart. At bakit naman importante sa mga trader na malaman yung FVG na yan? Kasi nagpo-provide sa atin yan ng information na merong imbalance sa price. Sa example natin dito, meron tayong bullish FVG. Or tinatawag din nila itong BC. It means buy side imbalance, sell side inefficiency. Kapag bearish FVG naman, CB ang tawag nila, ibig sabihin sell side imbalance and buy side inefficiency. In short, merong imbalance sa price action na pwede nating i-take advantage. Katulad nitong example natin, we have a bullish FVG. Maraming rason kung bakit nabubuo ito. Pwedeng nagkaroon ng positive news na nagresulta sa sudden surge of buying activity. Nag-FOMO na yung mga traders for some reason, technical factors, etc. Remember sa order book kung saan naglalagay ng mga orders yung mga trader, normally limit order sa order book at yung iba naman sa market order na bumabanat. At dahil sa lakas ng buying activity at this point of time, kinain lang nito yung mga sell orders ng mabilis at yung iba sa market price na bumibili. Habang tumataas yung price, merong mga traders na naglalagay pa din dyan ng limit orders nila na nagbabaka sakalin na ma-filled pa yung mga orders. So ibig sabihin, itong gap na ito, meron dyang mga resting buy orders na willing din bumili, kaya lang hindi na filled yung order nila kasi mabilis nga umangat yung price. Ang tendency, alam yon ng mga market maker at ina-expect din yon ng ibang mga traders na kapag merong ganitong gap, posibleng bumalik dyan yung price to fill the unfilled orders. At self-fulfilling prophecy na rin na mag-e-expect yung mga traders na babalik dito yung price, na opportunity naman sa atin na makapag-enter tayo ng long position sa bullish FVG. And by the way, ang gap sa technical analysis matagal na siyang nag-e-exist since the development pa ng Dow theory noong 20th century. Naging advanced na lang ngayon dahil sa modern approach natin sa trading. So bigyan ko kayo ng example sa trade. Dito meron tayong bullish fair value gap. So nag-e-expect tayo na babalik dito yung price kaya we can enter a long position. At tayo ay nasa 1 hour time frame Euro-USD pair. So gamitin natin to. Let's say dito tayo mag-enter pero kahit sa bandang gitna, okay lang naman.
Dito tayo maglalagay ng limit order at yung target profit natin banda dito. And let's see. At na-hit yung target profit natin. Let's make another example ng bullish FVG. Ito naman, instead of sa order block tayo mag-enter ng trade, sa FVG tayo mag-enter. Pwede natin dito ilagay yung stop loss natin sa may order block, then target profit banda dito. So kung mapapansin nyo, every time na bumalik yung price dito sa FVG, nagbabounce siya. It's a sign na merong buying pressure sa area. And then again, na-hit na naman natin yung target profit. So ganun lang gamitin yung bullish FVG sa long position. Sa bearish FVG naman, katulad ng example natin kanina, ang hahanapin natin ay yung imbalance. And we will try to short this area. At na-reject nga yung price nung dumikit siya sa bearish FVG natin. Balik tayo dito. Sa FVG, meron tayong mga criteria na tinitingnan para masabi natin na valid ba yung FVG. Kailangan natin makita na nire-respeto ng price yung FVG. Kanina kasi yung approach natin sa trade, hahanapin lang natin yung FVG and we can position a trade. Pero hindi natin kino-confirm yung strength and weaknesses ng area. So ang magagawa natin, we have to identify the closing price. Let's say this is a 15 minutes or 1 hour time frame. Kailangan kung aabot yung price niya dito and then nag-close siya dito, ibig sabihin merong resistance at pwede ngang ma-reject yung price dito sa FVG. And that's the time na maglalagay tayo ng position sa trade. At meron tayong tinatawag dito na consequent encroachment. Ang ibig sabihin nun, meron tayong midpoint level dito na tinitingnan. Na kung saan, kung ang price ay mag-close, lagpas sa 50% point level, then possible na magtuloy siya at hindi ma-reject. May invalidate yung FVG natin. Lalo na kung ang closing price ay ganito. However, kung lumagpas yung wick pero naitulak pa din pa ibaba at nag-close siya dito, then meron pa din strength of rejection. So yung susunod na candle pwedeng magpula at tuluyan ng ma-reject yung price. Balik tayo sa example natin kanina. Ito yung FVG natin. Nagkaroon ng pullback at nang dumikit yung price dito sa FVG area, nag-bounce siya. Dito yung closing price. It means there are some buyers here. At nasundan pa siya ng isa. Pero dito naman, although lumagpas siya ng 50%, yung closing price niya malayo. Nag-form pa ng hammer. So it's bullish. So tingnan natin yung mga susunod na candle. Ito yung pangatlo, pero same scenario, nag-close yung price, mas mataas sa FVG gap area. And then nag-bounce na yung price. So ganun siya gamitin. Minsan nagsisilbi siyang support and resistance. At pwedeng makailang ulit itong bisitahin ng price hanggang ma-filled ang mga orders. At meron din tayong tinatawag na gap inversion. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ang FVG ay nagtatagumpay. May mga times na magfe-fail siya. So kapag nag-close yung price ng ganito, ibig sabihin, nag-fail yung FVG natin, hindi siya na-reject, pwedeng magsilbi na yan na support. At dito naman sa bullish FVG, dahil ito ay nag-failed at hindi nag-bounce yung price, ang dating support ay magiging resistance na. A good example is this. Meron tayong bearish FVG, so we are expecting mare-reject dyan yung price. Pero hindi yun ang nangyari at dinaanan lang ito ng price. So pwede natin magamit itong lumang FVG as a support. Nakita nyo naman kung paano mag-bounce yung price nang bumalik ulit ito sa previous FVG. So ganun lang ito gamitin sa trade. Isa lang ito sa mga concept at hindi tayo magre-rely dito ng siya lang. Malawak ang ICT concept at ang mga gumagamit nito, marami silang mga tinitingnan na factor bago sila magdesisyon pumasok sa trade. At kung gusto nyo automatic makita yung fair value gaps, pwede nyo gamitin yung indicator ng smart money concept ni Lux Algo. Kung tinatamad kayong maghanap ng gaps, automatic na siya mapaplat para sa inyo. Na-discuss ko naman din dito yon sa channel kung paano gamitin. So yun lang ang trading tutorial natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.